sakit na yung kami pagkakalaga. Ito kami kalaki sa tapos mga Yesus. Amen. Yung mga sinasabi. Ito angisi para sa mga Yesus. Ikaw tayo dahil mas pictures. Philippians chapter 2. So, ito yung natin pasakit. Verse. Sabi yung verse 9. For this reason also God highly exalted him, and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, and after that, Jesus Christ is the Lord of God. Since the name of Jesus, parang yung power ng pagkakaroon ni Jesus sa akin. Wala na ibang makalaga, natin yung pagkakaroon sa kanan. Siya ang natin sa atin sa kapatid. Sa natin, siya ang tuloy na sa atin. So, let's sing this with joy and gladness na natin. Pangalan mo na powerful. Let's sing this name.
Dahil sa lahat ng ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay, mga biyaya, pagpapala, pagbibigay, Panginoon, sa aming mga balik mo namin lahat sa iyo. Dalangin po namin
Ang bawat member sa church na ito ay maging katulad pinagdito sa Panginoon. Sa pagiging sa mga ginagawa mo, may pagkilala natin sa pamahalan sa buhay sa pamilya natin, kaibigan. Hindi ka nakakilala sa inyo kayo. Ito ang Diyos, dating Diyos. Ibigay na sa Panginoon dahil ikaw ay magpapalas sa laro mo. Kaya kung may mga sa inyo, ay wala. Alam mo na ang Panginoon ang mga prayers mo na. Alam mo na ang mga members mo na. Isa kay Panginoon sa pagpapalas mo. Alam mo na ang Panginoon ang ginawa mo sa pagkaramdam. Panginoon, yung peace Panginoon na sa iyo. Ibigay mo Panginoon sa mga kapatid. Ibigay mo sa process na ito Panginoon. Pasensya mo Panginoon. Alam mo may oras na ito Panginoon. Kami ito na namin para sa kanila. Panginoon sa pinagkatiwala mo sa amin. Trabaho, pag-aaral, businesses, or ito ay galing sa iyo. Ito ay magkakaroon sa iyo. At ay pinabalik na namin Panginoon sa iyo. Dahil ikaw ay mabuhay. At ibabalik natin Panginoon lahat na walang Panginoon sa akin. Inoon sa iyo yung Panginoon. Mawaway, ito po ay hindi kagalit namin. Ang nabigay na doon ang Panginoon. Nasa ang Panginoon. Nabigyan na ng Panginoon. O yung Lord. Sa iyo, gawain kayo mga Panginoon. Patunayan namin. Sasabihin ng Panginoon. Ay dahil sa inyo. Mabuti na. Ay pinagayan namin ang Panginoon. Salamat Panginoon. Sa iyo. Patuloy Panginoon sa amin. Magsambag. Sa amin ng paglapit Panginoon. Dahil mo na masaya ko ay makilala ko. Gusto Panginoon ko na kami mag-uulogin. Ay maging handa sa iyo. Pagkakaroon sa mga no other neighbor can compare to it. We're so thankful Lord. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang kita. Tunay na pangalan niyo ang kita. Everything we have, Lord, no other person, no other person out of it. Sa'yo namin. Ikaw lang kapakihan sa amin. So thankful Lord. We're so thankful Lord. Natas namin pangalan sa Panginoon Jesus. Ano niyo ako magpakihan?
Nag-discuss na natin sa actual amplification of the stories of the heart's desire. Kung saan hindi po natin ilalagay ng Panginoon sa puso natin yung first of heart's desire. Kaya ang amplification ng heart's desire, discuss po natin yung Sunday. Ano yung discussion natin last Sunday? Kung naalala? Yun na. Ano po sa? Sa impact ng salita ng Panginoon, use Romans. Alam mo, Romans, salita. So, totoo naman napaka-impact ng salita ng Panginoon. Tama po ba? We can never sing the song yan na po natin nakita. If yung salita ng Panginoon nag-impact sa atin. Hindi po ba? So, kung nagtara natin kanina, galing ng worship din natin. Kaya ginagawa pa natin sa mga ministries natin, we're trying to consolidate po lahat ng mga ministries natin at every this year sa ating ministries sa Job Stars and sa ating mga music ministries po. Impact ng salita ng Panginoon, gano'n ba talaga kabilang? Gano'n ba talaga may importante? Gano'n ba talaga siya dapat i-apply, i-maximize doon sa lahat ng ginagawa natin? Tayo din po na pag-aaralan po natin sa kumalan ng isa. Ito yung series po natin sa bilang divide po natin na pag-aaralan at sa our doon sa ating kasi pag-aaralan po natin sa our time. But doon po sa kaya time natin, how we are, kung paano natin siya ina-apply, sa totoo lang po, ang pinaka-akibat po niyan, sabi po sa mga sinasabi ng Panginoon.
Because if you will not read the word of God, di ba kung ina-apply yung lahat ng pinagkakaliwala sa inyo? If I will get to raise your hand, because wala sa mga wala sa mga. At ito wala po, pagkakitin natin yung wala natin sa Panginoon. Ano po yan? Nakakapit po yan doon sa ano po natin nakikilala sa Panginoon at binabasa natin. Kasi we never say na malaking malakaya tayo sa isang bagay. Hindi mo ititignan po natin yan. Sa try ko, Sela, ano ba yung Sela, ano ba yung Sela? 74 times ko sinabi sa Bible, yung word na Sela. 71 times ko siya sinabi sa book of Psalms. Ano ba yung Sela? Sino ka sa ako? And yung Sela po, for us to stop and to consider something in our life. Sa buwan na siya kami, kapag tinatitigan po natin dito, ano po sa talaga, natin in Psalm chapter 19 verse 40. Sabi ko ni David, doon sa isang kanta niya. Wala po kaya po ang practice maraming ng tama. Kasi noon pa ba, hindi ginagamit ng tao to express yung nasa puso niya. Kaya ang dali kumanta ng mga practice niya. So, pinapagagaling ng mga outing, video, ang tao, ano sa akin dito sa isang kanta? Sabi ko, may the words of my mouth and the meditation of my heart, pleasing to you, O Lord. Sabi ko dito, ang sinabi ni David sa kanta niya, regards to sila, kasi nakalagay po talaga dun sa mga kalagay ng tao sa kanta, kahit dire-diretso po yan simulat yung sila. Sabi ko dito, yung sila na po, isang meditation. Nakapagkatikitan po natin, kapag sinabi natin meditate, sa panahon po natin, sa yung mga meditation. Pero sa totoo po, yung sila po talaga, and the word meditation, nakikita po natin sa morning sound. Parang bata na power na sa kita na hindi magigitihan. Or it's about physical notation. Meron po sa music po, alam naman natin ito, meron mga tests. Meron po talaga na kapag tumutugtog kami, kung nagpigil yung music, kapag-imagine, o yung pagtugtog po, kasi sila. At kapag nakikita po natin, sila is a stock. Sila is something that you are and need to consider. And also, sila is meditation. Napaka-importante po ito because if you look back sa sinabi ni David about sila and meditation, nakikita po natin that we meditate something. Ano po yung meditate David? Ano po yung meditate yan? Sabi ko dito, may dahil ako, words of my mouth, patience of my heart, listening sa harap ko. Tandaan po natin that they don't have a written word at that time. They have a meditated word at that time. Sinasabi mo na lahat ng mga nangyari. Kaya alala nila, yung mga pinagdaanan ng mga ancestors nila, mga tao na natin sa nila, na nagpakita ng pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung nalitin po natin, if we meditate something, we meditate the goodness of God and how God sa buhay natin. Kung paano talaga naman ako, wala akong Panginoon. Kaya ako magalitin na natin, kung ang tayo ng meditation, napakagala po pala talaga ng pagbabasa ng salita ng Panginoon. And I know, nagbabasa po tayo ng salita ng Panginoon. Tama ba? Wala kasing amen. Gano'n ka naman sa tingin mo, hindi magbasa ng salita ng Panginoon. Hindi mo na nagbabasa. Hindi na nagbabasa. Hindi mo nagbabasa. Hindi ka naman nagbabasa. At kasi sa alam po, yung pag-iisip ng buhay, sa panahon sa buhay, hindi ba pagkakaalala natin yung mga nangyari na pa? Ikakabag tayo ng kwentuhan. Sometimes, kapag ginamit ko ang Panginoon sa buhay, napapagigit kami sila. Napapagigit ang buhay ng Panginoon. Alam mo talaga siya hindi nag-fail sa buhay ko. Kaya yung tatawa ng buhay ko siya. Diba? Kasi kaya naman mo talaga siya. Yung selection ng buhay sa mga merit offer, gamit po namin mga sa lecturings sa Bible School. Ano po na, yung active power or merit offer. Sabi ko dito, napakimportante po ito with regards to meditation. Sabi ko dito, Satan takes first indicates sa ito, sa Irving, sa Kasaknaw. Pero kung nalitan po natin, dito po sinabi niya sa believe, what believe? What believe is a time for quiet, stillness, and solitude for the purpose of meditating on the word. In 1953, nagkaroon po sila. Alam ko sila ng meditation, kaya yun. In 1953, nagkaroon sila ng study sa mga 1 year, 1,642 hours in mathematics. In social media, sa panahon, sa pag-aaral ng kuya, pero po it's really nagkaroon ako ng mga revisions. Sabi ko dito, 608 hours, ang ipagugol ng isang tao, dapat na sa YouTube, as well as mga na dahil, at sino na lang mas dito, wala masyado social media, Netflix,
Hindi ko na naging na dito. Pero sa parang kung ganun tayo natin, meron tayo talagang mga meron natin inuulit natin sa mga bagay. Sabi nga po, if you just settle down and express, yung ating kailangan in figures, makikita po tayo. Sige guys, paano? Sabi ko dito, human wars 30% less activity and spend 85% less time on social media and 63% less time on yung pinaka to do something. Napakagalitan ng mga activities sa buhay. Pero alam mo, pagkaliligtan mo natin yung noise, yung crowds. Ito alam yun, bakit ko nanonood ng isang show sa Netflix kasi narinig mo ano nagaganda siya? Bakit ba talaga nag-ano? Ito ba? Sino ba ito? Ang galing mag-ulog na sa Instagram sa other Facebook at sa mga at yung mga videos na ito, diba? So ito ulit po, aminan po tayo. Diba? Kami po ng asawa mo, aminan po. Kaya hindi naman nag-ano, may tumutulog pa. Alam mo nila kung pagka tumigil na, pagka tumutulog sa YouTube. Sa ulit-ulit ay kung saan pula. Diba? So ito ulit po, hindi na po natin makakagalit sa sistema natin. But if we will have less time sa mga bagay natin, focus more on meditating dun sa mga importante bagay sa buhay natin. Hindi ko naman sinasabi makakagalit natin yan. Pero if we will spend less dun sa mga bagay natin. Kasi yun naman po yung importante. If we will go, ito po, sa trabaho natin, as we study the farming, kailan po natin yung para sa preserve. Pero makikita po natin sabi ko dito, kung bago natin tingnan yung verse natin, sabi ko dito, the eating that start down being all who were sick or oppressed by the demons, and the whole city was scattered together at the door. And he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. Yung sinasabi dito, there are times wherein yung crowd, si Jesus kasi dito demons na siya, nakapagpagaling yun. O nakakaano yun, magaling ng pagtulog yun. So ano nangyari? Crowd, subihin na, narinig nila, naintindihan nila. And sa totoo lang po, mga kapatid, ito yung pagkinabuhay natin yung nanakaw na we will just gather, be in solitude, and be at the mindset of meditation sa buhay natin. So, wala po maintindihan natin ito yung pinakamas na na panahon ng buhay natin. Kasi wala po sa totoo lang. Sabi ng ating world, na culture that faces disease. Sterilized na ako. Alam ko lang, this culture intends to darken yung napaka-liwanag na ilaw na sinasabi sa ating Panginoon. Kasi totoo lang, dapat yung mga ibalabot sa mga pastor, mga tao. Nagbabago. Diba? Minsan, kung dapat busy ka, dapat maraming yung ginagawa. Dapat yung buhay mo na pakitay natin ang mga gagawin mo. Kasi yung buhay natin ngayon. So, alam niyo sila, nagiging act ng mga brain. Ito yung kailangan natin gawin. Paano natin siya mag-isip? 1975, meron akong isa nangyari na prison break after 1976. Ito pa yung nangyari po sa Nagino prison in Northern Mexico. Itong mga tao na to, 72 na mga tao designed na magkakaroon kung gagawa sila ng prison break. So, ang ginawa ko kaya sila na-strategize na, mayroong mga guards, pero mga 72 sila, hindi nila kung gaano organize yung ginawa nila, kung paano nila, nag-strategize kung mga tao. 1976, exactly 6 months na pag-urupay nila. Nakakita sila ng liwanag outside the prison. Yung effort nila paid off. Kasi nakakita sila ng mga good lights. Ito na yun, pakalabas na tayo. Kasalanan in 1976. Pag-tanggal nila ng tinukay nila. 1976. Kinalabasan ko nila yung courtroom na kami, yung prison set, nasa sila. So habang mayroon kong mga doon sa loob ng courtroom, galing nila mayroon pang mas parang yung nagbuhukay ako sa bubong sa tapos manangyari, gawin ko sila kung saan sila prison set. Na meron na sila high security. Grabe yung effort na nilagay nila. Grabe yung effort na binubos nila gawin natin. Grabe yung pagkakanda nila para gawin natin. Yung na meron sila. Kaso nga lang, masayang yung effort na ikamot nila sa kanilang ginawa. Sabi no, there are times na marami tayong mga ginagawa at marami tayong mga pinagkakaabala sa buhay natin. And the business of life, sa totoo lang, the struggle with Christianity sa
ang kaya the principles that we have. Ay ito. Ang natin sila ng kuha. Yung mga bagay. Kung mahalaga sa iyo ang isang bagay, nalasing mo ng tuwa. Ito ba? Kaya hindi ko kayo doon. Kung mahalaga sa iyo isang bagay, sabi na ko yung Pastor Edward kung sabi ko natin. Lalagyan lang natin ng time talaga yung mapasalit sa lipa ng Panginoon. Just meditate ng sobrang sa lipa ng Panginoon. Siguro magiging maganda yung future natin. Tama ba? Hindi maganda po. O hindi. Hindi pa tayo sa Panginoon sa higala ng buhay natin. Kasi ano tayo sa kanya po nila dapat yun natin Psalm chapter 5 verse 3. So ito alam mo makikita po natin sa David ng mga pillars of faith na mabasa natin sa Bible. Parang pwede yung buhay niya sa sobrang ganda. Pero alam ko, meditation, si David na rin po yung sabi yung verse natin. Psalm chapter 5 verse 6, sabi ko dito, pero yung ginagawa sa David, sabi niya sa umagaw, sabi dito yung panalangin. Habang sinasabi ko sa inyo yung mga aking kanilan, at inaantay dito na sagutin. In the English Standard Version, sabi ko, Lord, in the morning, you hear my voice. In the morning, I prepare a sacrifice for you. Sa totoo po, hindi ko just put effort sa mga bagay na mahalaga. Makikita natin kung paano lalagyan natin ang importante yung mahalaga sa buhay natin. Kasi sa totoo lang po, hindi na siya basta nag-watch and meditate dun sa salita ng Panginoon. Pero ang ginawa ko niya, watch and meditate and prepare and put effort dun sa pagpapasalamat ng Panginoon. Sa totoo lang, if you can just schedule a time in your day, kung saan magbabasa ng salita ng Panginoon, magiging bago yan. Kasi yung habits, kapag ginawa niya ng 50 hours, or sabihin na natin ng 5 months, doon sa practice na ginagawa mo, magiging habit na yan. So ito lang po, yung first teaching po natin dito sa Pinawan, hinabot po kami ng Pastor Eric, para magkaroon ng level ng first teaching. Ano po yun? Dahil everyday, hanggang mo na natin yung pagbabasa. Hinagay ko sa habit ko pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ako po ang ginagawa ko, ating po sa school. Pagkakas ko mo nun, depende na lang kung gano'n traffic. Ako po dito sa bus. Araw-araw, traffic. Minsan 6:30, alabas ko na po yung aso. Nalaman ko yun. Hindi nila ako na class. Tapos, ilalagay na siya yung area niya, lalagay na siya. Pagkatapos ko lang, nakuha ko na nagbabasa ng salita ng Panginoon. At alam mo po ba, nagbabasa ko na ng Bible sa atin. Alam mo po ba na for 6 days, at kasama na po yung 2 weeks, bago ako mag-preach doon, just 2 weeks, sabi ko, parang yung routine na ginagawa ko, parang ano na yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Naiipan ko siya, na-transition ko siya. As in the dating po, waiting for the word of God, the only one word of God. Pero kasi ginagawa, kasi maybe po, he made an effort dito sa bagay na ito. So natawala po, kapag natinignan po natin, magaling sa studying the book of Philippians. Ako meron siya mga English sa puso at kasalanan sa puso niya. Ang ginagawa niya, i-prepare ko yung sarili ko. Magkaroon natin ng preparation dun sa gagawin ko para sa mga. Ano kung ginawa niya? Sacrifice ko siya. Pag naman makikita kasalanan ako sa puso, baka meron mga hit dito sa pagkakusap mo sa akin. I-cover mo siya. Ito yung mga prescription din ang magiging size niya. But he offered. Hindi natin alam kung para sa kanin pa niya o kailang prescription niya ng mag-offer. Kagalit siya kasi meron ko. Prescribe na sa kanila yun. And we need to know that before ko siya makipag-usap sa kanila. We have to need and put effort sa sacrifices. Ano yung isa? Ano yung mga natin ko rin ito? That if you are the best or time sa Panginoon, si David, parang nag-watch din siya. Ano yun? Nag-ano mo na siya? Observe mo na siya, nag-wait mo na siya. Tapos i-explain niya. Ano ba yung magiging watch niya? Sa hindi pala times makakita ko kayo yan, sa mga kasi. Ang hindi pala kasi, kung magkano naman tayo ng business, lang yung kailangan sila. Ano ba yung kasi? Dalawa, Kobe, malaking dito. Di ba malaking gano'n? Lagi ko hindi pala times meron po. Saan lang ako yun? Because at the time of David, meron palagi siya mga watchtower po sa akin. Hinihintay nila nila yung horizon kung nagpa-march ng mga away para ma-alert nila yung at si David at that time, yung pag-i-effort niya, preparation sa pag-i-usap niya sa pag-i-usap niya na talaga hindi pag-i-doon. Ano yung sasabihin? Paano mag-take down si David sa nasa puso? Paano sasabihin mo pa natin? So, very fortunate mga kapatid. Napakapala natin. Meron na tayo. Hindi tayo pakita ng awak-awak natin. Because at that point, kami, okay sa'yo. Pagka merong, kung ayaw mo siya mag-usap sa'yo ng Panginoon, gagawin din. Kasi hindi talaga sila. Or that still small voice para mag-usap sa kanila. Pero mga kapatid, pangalain na si Kristo ang ating Panginoon para sa atin. Ang salamat magkaroon tayo ng kasalanan sa kasalanan. At ganoon rin mga kapatid para lahat ng turo ng Panginoon
Sa ayon sa kanyang salita. Hawak-hawak na. Siguro ang question na lang, that will remain is, ang effort na kayo kaya mo ito. Bakit kayo maglalagay ng effort sa maghahanda sa bagay? Sa totoo lang po, in the ministry, sa ministry po na meron po tayo, we're very privileged po para po ma-mentor nila mag-flourish sa effort. Bakit po? Kasi napaka-importante yun. Nagiging po effort sa mga bagay and mentoring us, ito po lang, naintindihan po namin sa ministry na kailangan natin mag-flourish. Kaya po yung ministry po natin, mainit natin, sa paghahanda, yung effort sa mga bagay nyo. Ipa-practice kayo, nag-decide kayo ng mga doubts. Alam mo yung doubts dito. May effort. Alam mo kung ito? Hindi ko kayo. Pero kung kayo first anniversary ng Queen, yung ministry, 21 years na. Mamis. By the way, salamat mamis. Tignan mo yung mga babae, makikita natin dito. Ano lang po, may Jason. 21 years. Ano 21 years mo? Okay, pero dito, pwede ka mababago yung tsura mo. 20 years. May pag-effort sa mga bagay na yun. Sa church ko sa tuwa po, may pag-effort in everything. Lahat ng mga ginagawa natin sa ministry. It's very important for us to prepare ito sa bagay na naalala ko lang po. Noong panahon ko na ako ay bata na po. Po kami nito. Basta ako. Hindi ko itsura na kalaki kasi hindi ako muna. At alam niyo po ba, sa sobrang effort na ginagawa ko, wala akong mga project. Ginagawa ko namin, MP3, yung mga places pa yun, sinusulat sa Manila paper. Tapos yung mga natatag-type namin, nakasulat din sa Manila paper. Parang kasi lang yung service, hindi kami tinawalay. Tapos sulat namin, kapag nakasulat kayo, isa ka small letters, pero kapit na sa mga nasulat. So, isusulat na nila ninyo, tapos sa namin nilangkay, tapos yung mga places pa yun, sinusulat namin. We put effort sa lahat ng bagay na ginagawa natin. We put effort sa ministry and the things that God wants us to do. Pero sa totoo natin, sometimes, forget kung tayo ay importante na mag-effort sa mas mahalagang bagay that God wants us to do effort into. We are busy sa work. Granted yan. Dahil wala mo sa isang bagay na hindi ng Panginoon niya. Dahil hindi niya kayo. Dahil dyan ka ngayon kasi ng kumpanya. Ginagawa mo yung business mo na yan. Dahil dyan ka sa malaking kumpanya na yan. Kagaya ng tropa ko na this way to lang 6 figures a month. Hindi ko sasabihin ang pangalan. Hindi kayo na Panginoon sa may maraming upload. Hinagaan ng Panginoon sa kanyang mga bagay na yan. Why? Because you put effort sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Pagkakaan ko tayo na mahalaga sa Panginoon. Mahalaga sa Panginoon na naglalagay tayo ng effort. Mas voice. Kasi kahit masyado po tayo ginagawa o gagawin, bigay ako ang Panginoon ng example. Kapag din siya ng pawawin, kailangan niya. Ano po yung kailangan niya gawin? Mark chapter 14, verse 13 and verse 19. Pakita ko namin dito. Nalagay ng sobrang laking effort ng Panginoon, si Jesus Christ, sa dalawang bagay na nangyari sa buhay. Ano po yun? Una ko yung verse 13, sabi niya, balitaan niyo ni Jesus, yung isang bagay na laki na nangyari sa buhay. Sumakay siya sa isang bangka at nagpunta siya sa isang bangka. In verse 23, the same verse na nangyari, nang makaalis ang mga tao, na meron siyang ginawa na isang malaking bagay, after lahat ng bagay niya, kaya siya sa isang mundo. Paano nila? Alam niyo po kung gaano ka-importante yung mga bagay na nangyari pa. At kung bakit pinipili ng Panginoon na pinili yung mga ng bagay sa buhay. Kasi ano kayo nangyari? Kayo minsan yan, verse 34, verse 13, sila na baptist. Pinimutan ng Panginoon ng malamang na pinilihan. Pero kung ano kung wala ng sa mga malalaking tao. Pero mapalitaan ni Jesus. Kung hindi mga ulo mo na pag-pilitan ng baptist. Ang ginawa Jesus? Wala yung napakalalang bagay na all of the efforts na meron si Jesus in proclaiming His word sa mga tao. Kung mapalitaan niya yun. Sumakay siya sa isang bangka. Pangalawa, sa meeting of the 5,000. Kung saan nagpinagro at pinamaling niya yung mga tao na sumusunod sa kanya. But after that, makaalis yung mga tao. All of the emotions, the crowd, the ingay ng lahat, ang ginawa ni Jesus. Makaalis na ang mga tao. Pagkaya siya,
ko mga kapatid, napaka-importante ko sa Panginoon natin. Oras na ang mga ito. Ito alam ko, kaya ko na sinabi pa sa Red Fantastic. Kung yung effort sa mahalagang bagay, yung mga mahalagang bagay, pilusan ko. Mawawala natin, paligid natin sa mga mas mahalagang bagay. Sa totoo lang po, mga kapatid, sino mo dito yung masaya ka? Kahit sa church ka ngayon. Kahit naman, hindi tayo sa church. Di ba? Mga pilihan ka dahil sinama dito para mag-church. O kaya, hindi mo na kasi yung ministry ka, kailangan mo mag-work. Hindi lahat ng tao na sa church masaya. Kasi we have reasons. Di ba sa atin, working. Di ba sa atin, meron pinagdadaanan. Parang ayaw mo mag-church. Di ba sa atin, mas busy naman sa mga busy na tao. Pero nakalimutan mo, yung busy na pag-put ng effort sa mga mas mahalagang bagay sa mga. Very honestly, mga kapatid, yung last 2 weeks, na ginugol ko sa salita ng Panginoon, dahil dun sa motivation natin sa buhay. Kasi minsan ka magkakabi, sino ba rin yung devotion ko? Alam na, huwag nangyayari. Sila mga nagulog ba, mga wala. Kaya sabi pa sa record, no? Sino ba din yung Bible kasi? Kaya kailangan mahalaga na yung Bible kasi lalabas. Walang bigla kayo. Carlo Owen and Dr. Rose. Your idol looks like a new picture. As I said, profession pa sa'yo. Hi, how are you? Ano, hindi naman kilala. Ganda babae. Pagkakaganda sila. Kasi may mas effort dito, effort. Hindi ka ng Bible. Ang daming Bible dyan. Hindi pa yung Bible dito. Yung church nagbawas. Kaya di mo na, may mga Bible dito. Hindi ka sa mga sabihin. Di ba? Why? Mas mahalaga rin sa'yo. If you're Christianity, at yung Panginoon, mahalaga sa'yo. Yung church, mahalaga sa'yo. Yung ministry na Panginoon, mahalaga sa'yo. Dapat yung mahalaga sa kanya. Kung tayo, mahalaga rin sa akin. Di ba? Ito alam po, kagaya niyo po, kapag ako nag-devotion ko sa gabi, it's either mapapalinis ka lang, kaya mapapasalit ka lang. Diba? It's either ano mahalaga sa Panginoon kailangan? Maintindihan lang. 2 things, tinitingnan ko natin. How do we put effort? Tapos ito sa tayo. Para tayo mag-effort yung sa mahalaga sa Panginoon. Yung first 35, makikita mo natin na ano, alam natin mahalaga yung mapapasa sa Panginoon. Dati mahalaga sila. Pero yung first 35, meron yung ginawa si Jesus sa lahat ng nangyari sa kanya. Equivalent lang yung nabasa ko kanina yung chapter 1, verse 34. Nagpagaling siya, meet kay mga crowd, nagturo siya with all of the noises at the crowd kung panahon ngayon. Ito yung ginawa ni Jesus. Sabi mo dito. Dahil araw may umawag na sa Jesus sa isang walang tao. Kaya di ko masasaya, ang kwento mo niya, hindi ko kaya tayo anong kwento mo sa kanya, hindi ko sa akin emotional time. Hindi ko ginagawa yung emotional time. So, kung emotional ko rin, alas 5, alas 6, kasi may magsasabi, for Jesus, anong kinakakulit ni Jesus every time na magkilala ng nangyari sa crowd, yung business ng lahat, na pwede mangyari sa buhay niya. Sabi ni Jesus, dahil araw may tumawag sa Jesus. At tuloy na namin. Dalawang bagay sa buhay. On the start this year, meditating sa mga bagay na mahalaga sa Panginoon. Meron siya dalawang bagay na ginawa na dapat natin gawin. Una, pupunta siya sa isang lugar. Sino mo naging nakakaman ng war room? War room. Ano nila po yun? Yung movie na yun. Pag-awin niyo po, pag-movie night kayo, dapat natin mga ano, sa totoo naman, nagkakaroon ko na influx ng movies at content sa kawan natin. Hindi nakita ko ako na ano, in production na ginagawa nila. It shows it. Maganda ko pala rin. Valid din na siya. Hindi ko libre po, pero yung valid din yung subscription. Yung mga libre ka ng movie rin last year. Content. Yung mga content na pwede ko lagi yan. Kasi yung war room, napaka-importante yun. Alam mo kung ginawa? Sa bahay niya, meron siya specific na lugar. Sa pag-iasap natin. Saan pupunta si Jesus? Bangka, di ba? Alam mo tayo bangka dito. Bangka kaya tayo sa hindi na river, no? Di ba? Pag-bangka, discount ka. Dinitrading nila yun. Ano yun? Dinitrading nila para diba? Pangalawasan pa rin si Jesus.
siguro gawin natin yung prayer taas natin. Prayer na tapos kagabi. Tapos music na motivate na. Kung ano church sa mga Jesus ganito ginawa. Sila sa bangka. Sa taas kung saan kung brow, ay nasa. Kung kaya makakapalit sa isang lugar, ikakindaan ko yung effort. Bakit? Saan ko makikita? Kaya napakalaga po ng routine natin sa umaga. Napakalaga po ng routine na ilalagay natin. Kapag night shift talaga. Pero ibig po effort dun sa bagay na mahalaga yung makikipahalaga rin sa. Sigurado yung benefit dun sa mga bagay na mas mahalaga sa buhay. Ginawa ko ni Jesus mo, una, na siya sa isang lugar. Pangalawa, kapag pumunta ko si Jesus at nakikipag-usap siya sa ama niya, ginagawa niya. Magiging tahimik ng lugar kung nasa tayo si Jesus. Kung mga kapatid, natin sa kaya right natin. Isa nagaya ko, kaya tayo, nahuli mo yung sarili mo, nagpapray lang kapag nakakain. Nagilisan ka. Ilang siya sa pagkain. Ano ko, kung pwede mo sa lahat, kami, yung mga pinatala kasi namin mo. Nagigilti ako, pagkain mo lang ko, kasi pwede ka. Tapos kabeling ka. Papakalain mo pag-iwan. Kaya ang tabi ako, nagigilti natin siya ng mga pinatala sa mga. Diba? Yung talagang, ito ang process natin dito sa bagay na ito. Ang pumalipin ni Jesus, kasi sa mga natin, ito ang kailangan ng Panginoon. Kaya mo ba makipag-usap ng Panginoon sa sarili niya? The struggle sa buhay at panahon kung nasa siya ay gano'n na lang kailangan ng Panginoon. Kaya ang importante. Kaya po nag-set siya ng time, not just only to go to a place of faith. But we will just put our best effort sa bagay niya. Iba yung perspective natin sa buong araw. Alam ko, you have your personal stories about this. Pero minsan talaga masisip yung isip mo sa salita ng Panginoon sa umaga tapos talaga natin natin. Very honestly, mga kapatid. Emotional life mo, hindi lang yung buong araw ng mga kapatid. Nandito po kami kahapon sa isang grupo ng churches. Tapos kung meron isang pastor po doon, meron siyang kwento sa isang pastor. Actually, yung pinatahan mo namin ng pastor, napatid siya namin. Pero meron siya, this the leader of Jesus Christ is isa ko. Alam niyo po ang isa sa mga testimony. Ang adik niya, na hindi niya lang yung ginagawa niya. Kasi siya sa isang team. Tapos sa isang babae, na nagbigay ng tracks sa kanya. Alam niyo po sa sobrang rin niya, binasa niyo yung tracks. Binasa niyo yung tracks, binasa niya. Kasi doon na niya yung tatlong babae na nagbigay sa kanya. Tapos after na nagpanagod siya na pangit. Talagang bago siya. Yung pinuntahan ko namin na pastor. Doon po sa church, sa ano ba yan sa mga alam ko yun. Sa Testimony 6, nag-alit lang siya. Nang isang madaling araw, nagising siya. Tapos tinignan niya yung buhay niya. Tapos siya, ang biyak. Pastor niya sinabi niya, Panginoon. Makita siya sa Panginoon. Kasi sinabi niya, Panginoon, baguhin. Kapagin ako itong tayo ng meditation. So, alam mo, sa story ako ito. In the 1500s, they're waiting for Europe to change. Kakaroon ko talaga sila, 1950s. Nag-apply nila yung mga area doon na tumalo. Kaya kung isang grupo na lang, isang grupo ng individuals. Kung tapos sila sa isang government church nila. Or one whole month sa isang church. Diba kami? Kasi business, kasi employees, kasi makikiay na namin yung nila, dala namin pumalit ng paano. Dahil ko mga magkakasama sila. Bago sila, bago nila makulit. Kasi after that, sobrang devoted sa salita ng Panginoon. But in everything na ginagawa nila, Jesus. In their workplaces, Jesus. In the marketplaces, Jesus. In the public places, Jesus. So that 1 month, that Jesus changed them.
bago. Wala ka mga kapatid. Gano'n ka mag-busy, buhay natin. Wala ka kapatid. Gano'n ka mag-busy, buhay natin. Pray. Habang pinalinawan ko tayo, quiet sa prayer. My motivation. People, your next generations, susunod na mga generation pa, mas magiging you will not change. How will we change? Next generation. Dami po natin ngayon. I don't know what we naman have difficulties na problems, situations sa buhay natin. At siguro this is the best time. Natin makikita kung gaano naman mag-isip at mga panahon na gano'n. Kaya ano ko rin, napakita ko rin yung puso. Kaya ko ay namin there are people who gusto ko rin lumapit dito sa harap at manalangin sa kasama ko tayo natin sa harap. Yes. Manalangin mo. This is the best time sa mga Lord, maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Kasi alam po namin, marami naman talagang mahalaga sa buhay. Mahalaga po yung trabaho, mahalaga po yung mga pinagkakakitaan namin, mahalaga yung ministry, mahalaga yung mahalaga lahat. Pero Panginoon, tulungan niyo po kami. Gawin ang kahalagahan sa iyong salita. Kasi alam po namin, Panginoon, na kapag pinahalagahan namin po, salita ko, Panginoon, mas magiging mahalaga yung ministry namin. Mas magiging mahalaga yung trabaho namin. Mas magiging mahalaga yung mga business namin. Mas magiging mahalaga lahat ng pinagawa bisihan namin sa buhay. Mas magiging mas mahalaga. Kaya Panginoon, tanungan niyo po kami. Ang laging mag-isahan. Maglagay ng habit in your work. Kung ikaw pinahalagahan mo yung Panginoon, ano ang mas mahalagang mga bagay sa pinahalagahan. Kaya Panginoon, tulungan po kami. Pray, Lord, isip po yung puso namin sa pag-aaral at pagbabasa. Tulungan niyo po kami to spend time with you, Panginoon, in solitude. Pakinig sa iyong salita, pakinig sa iyong mga sinasabi sa buhay namin at panalangin sa tulungan niyo po kami. If you want to change, we're living in must change our habits. Salamat po. Last naman, ng bulong alig, dapat po ang mas-mas mo Panginoon sa akin. Sa kaya ng Ama, ang Espiritu Santo. Nag-show sa akin pumuli sa salita ng sa patuloy na paalala sa pumuli. Tama gamitin mo Panginoon ang buhay tuloy ka kita sa pagkakao. Pag-ibig sa iyo sa buhay mo dahil kung may umabot sa lahat buhay at di po siya namin ng Panginoon sa amin dahil hindi ka naman para sa amin. Hindi mo at pag-ibay o ito o lahat pag-ibay sa amin. Ikaw, pakita mo Diyos, ikaw ay Diyos na patapag. Pagkaloob sa oras ito, gamitin mo namin
Ano sa po natin, pamaya po after po ng ating service, ay bababaan po ang ating mga katahan dahil ito na po ang ating reshuffling ng jumpstart at ating para po sa lahat ng volunteers sa ating kids ministry. Dahil nirevamp po natin ang ating jumpstart for this 2025. Ay nag-aangga po tayo, nire-prepare po natin lahat ng pagkakailangan ng mga teachers, kakaroon po ng reshuffling sa bawat isa ng volunteer po natin. Sa lahat po, after po service, mga katahan po natin, kung gusto po volunteer, ibababa. Nandun po tayo sa mga kanahin po mga pero pag-election po tayo para hindi tayo pag-take ng Islam. So yun po, maraming salamat po kung nagsubukan. Ngayon po, yung ating youth worship na 160. So meron kayong mga kabataan na hindi na po siya sa amin. Sabihan niyo po kami, para po kasama po natin. Okay, so yun po, maraming salamat po. Sa ating kasama na ano gagawin sa okay, so before for all projects that we do, and what I think is popular rallies as a way sabihin ko gagawin niya sa kanila. And then, sa ating public speaking, February 16, ang ating girls and may lahat, wala na kung tayo pero siya natin nagsirapa. Ang tayo sa ating kanina sa malaring tayo dahil sa mga taxis and science. This is our experience that we really use that.